Masabang po ang bangus. Guys, kuha tayo ng binhi ng bangus. Tara, samahan nyo kami. Bago bilangin at impakihin ang mga binhing bangus na ito, ay kailangan muna nila itong ipunin sa kulungan o sa isang lugar. Una, dapat magpapasabang ka muna ng binhi para ito ay mas lalong malakas at masigla. Kapag ang tansyan nila ay kulang ang kanilang nakulong na binhi, gumagamit sila ng lambat na pang-aboy at kanilang sasaklawan ang mga binhing bangus para pandagdag sa kanilang pangangailangan na bilang. At habang inaaboy nila ito, unti-unti nila tinutulak ang lambat patungo sa loob ng prisa at kulungan para doon nila maipon ang mga binhing bangus na ito. Kapag naipasok na nila ang mga binhi, ay unti-unti nila ibababa ang hawla para hindi makalabas ang mga binhi at saka nila sasagapin at iipunin ang mga binhing bangus na ito para pasabangin at pasukahin at maging malakas ito sa biyahe. Ayan, at naipon na nga nila ang mga binhing bangus. Sa kanila ito pasasabangin ngayon ng mga ilang minuto para maisuka o mailabas sa mga bangus ang kanilang kinain. Kapag hindi mo ito binasabang, posibleng sumuka ang mga bangus sa plastic at maging polluted ang tubig nito at maaari kang mamatayan sa biyahe. Nang makalipas ang mga 20 minuto ay sinimulan na nga namin ang pagbibilang ng mga binhi. Ang laban ng bawat bayong ay depende sa layo o lapit ng iyong pagdadalhan. Nilalagyan din nga pala namin ito ng tubig tabang guys para hindi mabula at lalagyan ng oxygen. At sa kanila ito papaikutin para masarado at hindi na gumagamit ng goma para mailak ito. Tumulong na nga din pala ako guys dito sa pag-abot ng mga binhi. Wala naman akong ginagawa kundi pani-video ko lang. Kaya tumulong na rin ako. Mabilis mag-impake at magbilang at masisipag ang aking mga kasamahan. Kakaabot lang sa akin ng isa. Eto na naman, abot kagad oh. Ang sukat nga pala ng binhi na aming nilabas ngayon ay 3-4. May nahahalo ding 3 na mahina at may nahahalo ding 4 malakas. Guys, kapag kukuha nga pala kayo ng binhi, dapat malaki ang tiyan. Yung kilabasi bang tingnan, doon mo malalaman kapag malusog ang iyong isda at walang sakit. Kapag pait ang binhing bangus na iyong nakuha, malamang sa ito ay malnourished. Ang gawin mo na lang dito ay pakainin mo ito ng fry mash para bumalik ito sa kanyang dating katawan. Ang pag-iimpake nga pala namin guys ay depende rin sa layo at sa lapit ng aming pagdadalhan. Kapag malapit ang aming pagdadalhan, konti lang tubig na aming dinalagay at ang oxygen ay tamang-tama lamang. At kapag malayo naman, depende naman ito sa size ng isda. Maliit na isda lamang ang aming nilalagay kapag malayo ang aming pagdadalhan. Dagdag tubig at dagdag oxygen para hindi kami mamatayan. At nilagay na nga namin ang aming mga binhing bangus dito sa aming tricycle. Ready to deliver na itong mga binhi na to. Dito lang yan sa bayan ng Pombong dadalhin. At nandito na nga kami sa aming paghuhulugan. Maayos naman na kami paghuhulog. Katulong pa namin ng mga bata. Matatagpuan nga pala ang binhing bangus na ito sa Sitio Pantay, San Jose, Pombong, Bulacan. Tabing karsada lang ito guys. Kitang-kita mo na ito. At tabing ilog din. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat. God bless.